before we start this video, if you haven't clicked the subscribe button yet, please don't forget to click that, guys. And also don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I post another video. And also, kung meron kayong TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Goodreads, WordPress, please follow me, guys. Nandito lahat. Crazy Colorful Roan, please follow me, guys. Kung gusto niyo lang naman. And also, lahat ng link nandun rin sa baba. Okay, back na tayo sa normal programming. Guys, welcome back to my channel. I'm Roan. So for this video, we will be doing a historical romance reader book tag by Peace Loves Book. So she's the original creator of this book tag. And as you know, mahilig talaga ako sa mga historical romance books. So naisip ko na gawin ko din kaya tong tag na to dahil nakakaya naman, basa ko na basa ng historical romance tapos hindi ko gawin tong tag na to. Simulan ko na dahil mahaba-haba to. So, sa book tag nito, there are 13 questions. So, I'll try my best to answer these questions in a very short and concise way. So, the first question is, what was the first historical romance you ever read? Sa totoo lang, nabasa ko to dahil nung natapos ko nang basahin yung Harry Potter, tsaka yung Twilight Saga noon, wala na ako nabasang libro. Kasi wala pa akong ganito dati, guys. Nung high school, wala pa akong ganyan. Allowance ko lang noon, 20 pesos. Ang may-ari ng book sa to, si mama talaga originally, itong Legend by Judy Vero at itong Timeless ni Jasmine Creswell. So, nabasa ko to dahil bored na ako. Wala na akong mabasa kasi wala akong books dito sa bahay, katulad ng ganyan. And yun yung panahon na summer na yata, tapos wala nang library, hindi ako pwede manghiram sa school. Syempre tuwing school year lang pwede manghiram ng books. So, ito talaga yung mga una kong nabasa na historical romance. And both, meron siyang time travel boat. So, ito, si ate girl mo, nag-travel back siya to Colorado. Yung western era ng mga cowboys, dun siya bumalik, si ate girl mo. And this one, hindi ko alam kung anong timeline nito yun. Sa France yata siya. Ano ba yung Mr. Queen? Or yung may mga wall swapping na nangyayari? Or pag nababasa kayo ng mano, yung mga isekai, yung pag may nangyari sa isang tao, yung espiritu niya nagta-travel back to time, tapos napoposes niya yung isang katawan. Yun yung nangyari dito. May nangyari kay ate girl mo. Tapos, yung kaluluwa niya, napunta dun sa isang babae, na isang noble woman. Pero yung babae na yun, kabaliktaran ng ugali niya. Siya kasi, mabait siya. Yung attitude niya, ang sweet. Tapos yung napasukan ng kaluluwa niya, kabaliktaran. Like, masama yung ugali. Like, she's pure evil. Tapos, nagulat niya yung iba. Bakit parang biglang nabago si ate girl mo? Basta, maganda rin tong book na to. Iniingatan ko nga to eh. Kasi ilang beses ko nung nabasa tong libro na to, itong Timeless. Timeless talaga siya. Hiningi ko na kay mama yan dahil ang ganda. Kasi ibang books niya, pinamigay na niya. The second question is, what was the last historical romance you read? Pagdating sa book, itong Wild in Love ni Eloisa James, this is the first book sa Lindo Castle series niya. Ayan. This guy, he is a novel author. Yeah, novel man siya, pero author din siya. Nagsusulat siya ng books about his adventures. Kasi adventurer siya. Sinusulat niya yung story niya. Pero pagdating naman sa manhwa, yung binabasa ko ngayon is yung My Cold-Blooded King yata. Yung binabasa ko ngayon. Kasi nasa manhwa manga phase ako ngayon. Tapos puro historical romance din binabasa ko. Pagdating sa manga manhwa, historical romance pa rin po yung binabasa ko. Well, ganun talaga. Third question is, who is an underrated historical romance author you wish more people read? So, for that one, I think Maya Banks. Ayan, hindi ko matatanggal sa plastic kasi I need to protect this book. This book is precious dahil mahirap maghanap ng books ni Maya Banks. Maya Banks, read her historical romance. I recommend it. Meron pa eh. Si Laura Lee Girk, Lindsay Sands, tapos Julie Garwood, di na underrated yun. Marami nagre-recommend kay Julie Garwood. Tapos si Anna Campbell, yun. Fourth question, who is an historical romance author you haven't read yet but need to? Oh my goodness, napakarami. Beverly Jenkins, Kerrigan Byrne, Sophia Nash. Sila talaga nasa top of the list ko na wala pa ako nababasa books nila. Kerrigan Byrne, Beverly Jenkins, pero marami nagsasabi na maganda daw. So, the fifth question is, what historical romance would you recommend to people who are new to the genre? Di ba may ginawa na akong video ganito? May ginawa na akong video nito eh. Nag-recommend ako ng historical romance for beginners. Wala lagay ko yung thumbnail dyan. Lalagay ko na lang din yung card. Kung gusto niyo talaga, itong The Duchess Deal ni Tessa Dare. So, this is the first book sa Girl Meets Duke series niya. Yan. So, this is about
a war veteran. Nagkaroon kasi siya ng injury on his face, kaya nawala yung kanyang confidence, kaya din kinancel yung kanyang engagement. And there, our heroine, she is the seamstress of the wedding gown ng to-be bride sana ng Duke. It's their romance. I-recommend ko talaga to. Tsaka yung When the Sky Ties the Knot ni Tessa Tear, yun yata yung 4th book sa Castles Ever After, 3rd or 4th book sa Castles Ever After series niya. Ilalagay ko na nandyan yung cover dahil wala akong copy ng libro na yun, pero talaga pag nakita ko talaga yung copy na yun, bibiling ko talaga. I totally recommend those 2 books. Ang fun niya, tsaka ang touching ng story nila. On all genres, all ages, I recommend kasi they're for beginners. Hindi ko i-recommend talaga itong The Duke in Eye by Julia Quinn. For beginners muna talaga, no. Itong Bridgerton, kahit alam ko may Netflix adaptation na siya, pero pag beginner ka talaga, yung hindi ka pa nakatry ng historical romance, wag niyo muna tong basahin kasi baka ma-put off kayo, ma-turn off kayo kasi may mga nangyari kasi dito na ganyan. Pero kayo, for warning, kung gusto nyo itry, at least sinabi ko na merong mga nangyari dito na baka hindi nyo magustuhan as a beginner kasi hindi nyo pa nakikita sa ibang historical romance. Kasi yung nangyari dito, makikita nyo din sa ibang historical romance na nilabas nung 90s or early 2000s. The 6th question is, what is your favorite historical romance of all time? Oh my God, this is a very hard question kasi ang rami ko talagang favorite na books, lalo na historical romance. Maya Banks yan, favorite ko yan. Books ni Jennifer Ashley, Chef's Kiss. Jennifer Ashley talaga, maganda rin historical romance niya, pero wala pa akong physical copy ng books niya. Gusto ko din yung book niya, favorite ko yun. Tapos itong Outlander ni Diana Gabaldon, amazing, superb. Kung kaya nyo basahin yung ganyang kaliliit na font, tsaka makapal, worth it naman siya. Favorite ko talaga to. Kaya nung nabili ko to for 35 pesos, my goodness, like, 35 pesos for this masterpiece. Tuwan-tuwa talaga ako nung nakita ko yan. Binili ko lang yan dahil makapal, tsaka mura. But, I've been shocked to the core. Yan, Maya Banks, Diana Gabaldon, Jennifer Ashley, Julie Garwood. I think yun, muna silang 4, mga books nila. Number 7, do you prefer new or old school historical romance? It depends, kasi may mga new historical romance na na-bored ako, na hindi ko gusto yung writing style. Meron ding iba na yung mga heroine nila, ang strong, like, ang ganda talaga ng pagkagawa ng mga heroine nila, like, girl power. Meron ding old historical romance na ang sweet, ang ganda ng writing style. Kaya it depends lang talaga sa story, sa plot, tsaka sa the way how the author writes the story. I prefer both. Number 8. What are your favorite historical romance tropes? I love this question. Tropes ang usapan, crazy. So, first of all, gusto ko yung mga enemies and the lovers. Ayan, bentang-benta sa akin yan. Arranged marriage. Yun. Yung mga fake dating, yan, mga friends into lovers, yung different status, different social class, tapos yung mayaman sa mahirap, like, tapos nagkakalala sila, tapos nagmahalan sila, ganyan, and everything. Tapos yung mga second chance romance. Yan, mga trip ko talaga yan. Tapos yung mga hidden identity, ganyan. Yung mga ganyang gusto kong trope. Hidden identity, fake identities. Yung mga story about revenge. Yung mga favorite tropes ko talaga yan. Number 9. What are your favorite historical romance settings? Ang favorite kong settings pag nasa Scotland, tsaka nasa England, yan. Bentang-benta talaga sa akin yan. Hindi ko pa masyado natatry pag set in Americas. Wala pa ako masyadong nahanap. 10. What is the oldest historical romance you own? Ito guys, binili ko talaga to kasi alam kong luma na talaga siya. I want to try an old historical romance. Itong The Wolf and the Dove ni Kathleen E. Woodwise. So, this was first published no, I think 1974. So, it is first printed on March 1974. Itong kopya na to, hindi siya yung original cover, of course, guys. Reprinted na to. Pero itong book na to, itong title na to, this was printed on March 1974. Hindi ko pa nababasa to, guys. Ang alam ko lang dito, the Iron Wolf of Normandy, si Wulfgar, he is a conqueror. 11. What is your favorite step back you own? Isa pa to.
para din tinanong niya ako na what is your favorite historical romance. Sa totoo lang marami, pero I prefer talaga yung mga two-page step backs. At ang suki talaga pagdating sa two-page step back is yung mga libro ni Elizabeth Hoyt talaga. Lagi siyang may two-page step back. For example, this one, itong Thief of Shadows. Nasa opera house siya, nasa theater. Ayan, two-page step back. Tapos itong Dearest Rogue ni Elizabeth Hoyt. Ayan, nasa garden siya. Oh, di ba ang ganda? Ang ganda kasi pag two-page step backs. Meron din kay Lindsay Sands, Summer doon, pero hindi ko na nakuha. Basta two-page step back talaga. Gustong-gusto ko talaga yun. Number 12, what historical romance releases that you are excited for? Honestly speaking, wala talaga akong hinihintay talaga ng mga new releases kasi I usually buy my historical romance book sa mga second-hand bookstores, sa book sale talaga, tsaka sa chapters and pages. So, yung mga books na nabibili ko, mga luma na din yan. Kaya, yeah, honestly speaking, hindi ako nagpa-follow talaga sa mga new releases ng mga authors. I'm sorry, pero kung ano yung available na mura, yun na lang yung binabasa ko tsaka binibili ko. And the last question is, the 13th one, what creators do you follow for historical romance recommendations? Sa totoo lang, fina-follow ko talaga sa YouTube karamihan si Jessica from Peace Love Books nga, yung creator ng ano na to, Book Tag, and then si Lacey from Lacey Book Lovers, and then si Lisa sa Remarkably Lisa, and then si Dana from Dana Cuadrado, and then Samantha from Books with Samantha, and then Crystal from Crystal's Bookish Life. Sila yung usually na pinapanood ko talaga pagdating sa historical romance. Baka may nakalimutan pa ako. I'm not sure. So anyway, crazies, if you also love reading historical romance books, I tag you to do this. Historical romance book reader tag, yan. And I hope you enjoy watching this video. Please click the like, syempre algorithm, para makita ng iba. And kung hindi ka pa na-subscribe, please don't forget to click the subscribe button. And also, don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I post another video. Again, guys, thank you again for watching, and don't forget to read more and live more and always be safe as always. And kung may mga nabasa din kayo ng mga historical romance na tingin niyo magugustuhan ko, please recommend lang below, guys. Kasi pag natripan ko yung synopsis ng mga books na nire-recommend nyo, binabasa ko kaagad. Yeah. Recommend lang ng recommend, guys. Pero wag niyo ako lunurin masyado, okay? I will read it in due time. I hope you enjoy watching this video, crazies. Thank you again for watching. Bye-bye! Back and forth, oh, I don't understand.